Ate, pirma mo na lang ang kulang. Naibenta ko na ang lupa't bahay para sa utang ko. Kaya huwag ka nang umasang may uuwian ka pa rito sa Bohol. 25 taon kang nagpakapagod sa abroad, ate. Pero sa isang gabi lang, wala nang natira sa mga pinaghirapan mo. Ang mga salitang iyon ni Arnel ay parang malamig na kutsilyo na bumaon sa likod ni Teresa. Pumunit ito sa katahimikan ng gabi at sa matinding kapagurang dala ng halos 2 araw na biyahe mula sa Italia. Nakatayo si Teresa sa gitna ng sala. Mahigpit pa ring hawak ang hawakan ng kanyang malaking balikbayan box na puno ng mga pinag-ipunang tsokolate, sabon, at mga lumang damit para sa mga pamangkin. Ngunit sa halip na yakap ng pamilya o mainit na sabaw ng tinola ang sumalubong sa kanyang pagbabalik, isang maruming pirasong papel ng sanglaan ang nakalatag sa ibabaw ng lamesang kahoy. Tiningnan ni Teresa ang paligid ng sala. Ito ang tahanang binuo ng kanyang mga luha at dugo. Bawat semento, bawat tablang kahoy sa kisame, at bawat binta ng salamin ay binayaran ng binuwisang lakas ng kanyang mga kamay sa paglilinis ng mga banyo at maruruming sahig sa Roma. 25 taon. 25 taon siyang nagtiis sa lamig ng taglamig, sa pangungulila sa bawat Pasko na nag-iisa siya sa maliit na kwartong arkilado at sa panlalait ng mga dayuhang pinagsilbihan niya. Ginawa niya ang lahat ng iyon para lamang magkaroon ng isang marangal at ligtas na tahanang mauuwian kapag siya ay tumanda na at wala ng lakas. Ngunit ngayon, ang bahay na ito ay mukhang abandonado at walang buhay. Ang mamahaling smart TV, ang malaking refrigerator na buong pagmamalaking ang ipinadala noong nakaraang taon, at maging ang bagong sofa set ay wala na sa kanilang mga pwesto. Tanging mga bakas na lamang ng alikabok sa pader at sa sahig, ang nagpapatunay na minsan ay may mga gamit doon. Nasaan ang mga gamit dito, Arnel? Mahina, ngunit nanginginig ang boses ni Teresa. Nasaan ang refrigerator na ipinadala ko? Ang sofa na pinag-ipunan ko ng 3 buwan? Bakit ganito ang hitsura ng bahay natin? Umiwas ng tingin si Arnel, sabay kamot sa kanyang ulo at humitit ng sigarilyo. Ang usok nito ay humalo sa amoy ng lumang kahoy at alikabok sa sala. Ate naman, wag mo na nga unahin ang mga gamit na yan. Ang isipin natin na yon ay ang utang ko kay Dante. Kung hindi mo pipirmahan ang kasunduan na yan ngayon, kukunin nila ang buong lupa, pati ang ben ng mga bangka sa likod. Isang pirma mo lang, ate. Tutal naman. Marami ka namang naipong pera dahil galing ka sa abroad. Madali mo lang mabibili uli ang mga gamit na yan. Sumikip ang dibdib ni Teresa. Tila may malaking bato na nakadagan sa kanyang hininga. Maraming pera? Arnel, sa tingin mo ba ay pinupulot ko lang ang euro sa daan sa Roma? Nagkasakit ako doon. Halos hindi ako makatayo para magtrabaho dahil sa rayuma. Pero pinilit ko pa ring pumasok. Bakit? Dahil tuwing tatawag ka, palagi mong sinasabi na may sakit si nanay, na kailangan ng pambayad sa ospital at gamot. 1 taon nang patay si nanay, Arnel. 1 taon na akong patuloy na nagpapadala ng pera para pambayad sa mga sinasabi mong naiwang utang sa ospital. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na naibenta mo na ang bahay at lupa? Ate, hindi mo ako pwedeng sisihin ng ganyan. Pasigaw na sagot ni Arnel. Lumapit ito sa kanya, bawat hakbang ay puno ng agresibong panggasgas ng otak upang makuha ang gusto. Sino ba ang nag-alaga kay nanay at tatay nung naroroon ka sa abroad? Sino ang nagtiis dito sa Bohol habang ikaw ay nabubuhay ng mag-inhawa sa Europa? Ako ang naglibing sa kanila. May utang na loob ka rin sa akin dahil ako ang nag-alaga sa pamilyang iniwan mo para sa sarili mong ambisyon. Ang salitang utang na loob ay parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa natitirang tiwala ni Teresa sa kanyang kapatid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang pigilan ang pagpatak ng luha ng matinding kabigoan. Noong umalis siya sa Bohol sa edad na 27 taon, ginawa niya yon para hindi sila magutom. Pinag-aral niya si Arnel, binayaran ang lahat ng luho at kasal nito, at binalikat ang bawat sentimo ng pamilyang ito. Ngunit na yon, ang sarili niyang kapatid
ang gumagamit ng kanyang sakripisyo upang sipayuin siya at nakawin ang kanyang nag-iisang kanlungan. Huminga ng malalim si Teresa, pinilit na pakalmahin ang nanginginig niyang katawan. Yumuko siya, kinuha ang susi mula sa kanyang bag at dahan-dahang nilok ang kanyang balikbayan box. Hindi ako pipirma ngayon, Arnel. Pagod ako sa biyahe. Gusto ko munang magpahinga at mag-isip. Agad na nagbago ang mukha ni Arnel. Ang mapagkunwaring pakiusap ay napalitan ng pot. Kinuha nito mula sa bulsa ang isa pang lukot na papel at marahas na inilatag sa harap ni Teresa. Hindi pwedeng bukas, ate. May pirma at thumbmark ni tatay ang papel na ito bago siya mamatay. Ipinangako niya ang lupa para sa mga utang ko. Kung hindi mo pipirmahan ang pagbebenta ngayon, pupunta si Dante sa barangay bukas ng umaga. Ipapahiya niya tayo sa buong baryo. Gusto mo bang mapag-usapan ang pamilya natin? Gusto mo bang sabihin ng mga kapitbahay na ang isang tanyag na OFW na tulad mo ay walang kwentang kapatid dahil hinaya ang makulong ang sariling dugo? Tiningnan ni Teresa ang papel na may thumbmark ng kanyang yumaong ama. Isang malaking kasinungalingan. Alam niyang malabo na ang paningin at mahina na ang isip ng kanilang ama bago ito mamatay. At hinding-hindi nito papayag ang ibenta ang ben ng bangka. Ang ben na nagbigay ng buhay sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit ang banta ng kahihiyang pampubliko, ang hiya na palaging kinatatakutan at iniiwasan ng kanilang pamilya sa maliit na pamayanang ito ay tila isang mabigat na kadena na nagbabagal sa kanyang desisyon. Sabi ko, bukas na natin pag-usapan. Matigas at malamig na sabi ni Teresa, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa sulok ng sala kung saan nakatayo ang lumang altar ng pamilya. Nais niyang magdasal. Nais niyang humingi ng lakas sa mahal na birhen at kay Santo Niño upang hindi siya magpadala sa galit. Kumuha siya ng 3 piraso ng kandila at insenso mula sa kanyang bag upang sindihan ito sa harap ng altar ng kanyang yumaong ina. Ngunit nang makalapit siya sa altar, napansin niya ang isang bagay na kagyat na napatigil sa kanyang paghinga at nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang maliit na drawer na gawa sa kahoy na nakalagay sa ilalim ng estatwa ni Santo Niño ay may bagong padlock. At hindi lamang iyon, may mga sariwang gasgas sa gilid ng kahoy na tila may nagtangkang sumira nito gamit ang pait o kutsilyo kamakailan lamang. Ang drawer na iyon ang tanging lugar kung saan itinago ng kanyang ina ang mga pinakaimportanteng papeles at alaala ng kanilang pamilya bago ito pumanaw. Itinaas ni Teresa ang kanyang kamay upang hawakan ang padlock at suriin ang mga gasgas. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa malamig na bakal, isang magaspang na kamay ang marahas na humablot sa kanyang braso at pilit siyang hinila palayo. "Huwag mong hawakan yan!" sigaw ni Arnel. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng galit kundi ng matinding takot at pagkaataranta. Nangangatog ang kanyang mga labi habang mabilis na humaharang sa harap ng altar upang takpan ito mula sa paningin ni Teresa. "Huwag mong pakialaman ang mga gamit ni nanay. Iiwanan mga lang ang mga kandila riyan sa mesa. Magpahinga ka na sa kwarto mo, ngayon din." Tumingin si Teresa ng diretso sa mga mata ng kanyang kapatid. May kung anong kakaibang takot at lihim na nakasilip doon. Isang takot na hindi pa niya nakikita kailanman kay Arnel. Bakit ganoon na lamang ang reaksyon nito nang tangkain niyang hawakan ang lumang altar? Ano ang itinatago ng kanyang kapatid sa loob ng drawer ng kanilang yumaong ina na hindi niya pwedeng malaman? Sa gitna ng dilim at ng malamig na hangin ng Bohol na umihip mula sa nakabukas na bintana, naramdaman ni Teresa na ang pagbabalik niyang ito ay hindi lamang simula ng pakikipaglaban para sa kanyang bahay, kundi simula ng pagtuklas sa isang napakalaking kasinungalingan na matagal nang ibinaon sa ilalim ng kanilang sariling bubong. Tumahimik ang paligid ng palengke nang humakbang si Teresa papasok sa masikip at maingay na pasilyo nito. Ang mga nagtitinda ng isda na kanina lang ay nagtatawanan, at ang mga kapitbahay na nagbubulungan habang namimili ng mga gulay ay biglang napatingin sa kanya bago mabilis na umiwas ng tingin.
Narinig niya ang mahihinang bulong na tila hanging dumadaan sa kanyang tainga. Naroon ang mga salitang, mayaman, galing Italya, at madamot sa sariling kapatid. Sumikip ang dibdib ni Teresa habang hawak ang kanyang basket. Naglakad siya patungo sa tindahan ng mga bulaklak at kandila upang bumili ng iaalay sa bago at lumang puntod ng kanyang mga magulang. Habang pumipili ng mga puting bulaklak, naramdaman niya ang isang marahas na tapik sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Tita Elsa, ang kapatid ng kanyang ina, na kilalang boses ng kanilang pamilya sa buong barangay. "Teresa, nakauwi ka na pala," sabi ni Tita Elsa, ngunit walang init ang kanyang tinig. Sa halip na yakap, isang mapanghusgang tingin mula ulo hanggang paa ang ibinigay nito sa kanya. "Nabalitaan ko ang nangyari kagabi sa inyo ni Arnel. Totoo ba na ayaw mong pirmahan ang papel para matulungan ang kapatid mo?" "Tita Elsa, hindi niyo po alam ang buong katotohanan," mahinahong tugon ni Teresa. Pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad sa harap ng maraming mata na nakamasid sa kanila. "Ang bahay na yon ay pinaghirapan ko sa loob ng 25 taon. Ipinadala ko ang bawat sentimo para sa pamilya natin. Hindi para ipangsugal lang ni Arnel at ibenta ng ganoon kadali." Bumuntong hininga si Tita Elsa at umiling-iling ng may pagkadismaya. "Teresa, pamilya pa rin kayo. Isipin mo naman ang hiya ng pamilya natin sa buong bayan kung magkaademanda kayo dahil lang sa ari-arian. Sinabi sa amin ni Arnel na kaya ka raw umuwi ay dahil gusto mo siyang palayasin kasama ang kanyang mga anak upang suluhin ang lupa. Huwag ka namang ganyan, Teresa. Galing ka sa abroad. Marami kang pera. Mas mahalaga ba ang lupa kaysa sa sarili mong dugo?" Ang bawat salita ni Tita Elsa ay tila patak ng asido sa sariwang sugat ni Teresa. Ang buong angkan na nakinabang sa kanyang mga pinadalang balikbayan box, mga tsokolate, at perang pampasiguro at pampaaral sa mga pinsan, ay naniwala agad sa kasinungalingan ni Arnel nang walang pag-aalinlangan. Napagtanto niya na sa mata nila, hindi siya isang kapamilya na nagpakasakit at nabilasa sa ibang bansa. Siya ay isa lamang alkansya na obligadong magbigay ng walang katapusan. Sumakay si Teresa sa isang tricycle upang umuwi. Pilit na iniiwasan ang mga mapanuring tingin ng mga kakilala sa palengke. Habang umaandar ang sasakyan sa tabi ng dalampasigan ng Bohol, pinanood niya ang asul na dagat. Noong bata pa siya, ang dagat na ito ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan kapag may problema sa bahay. Ngunit ngayon, tila may bagyong namumuo sa kanyang kalooban. Nang dumaan ang tricycle sa tabi ng lumang ben ng mga bangka, napansin niya ang isang pamilyar na figura, si Esteban. Nakatayo ito sa ilalim ng isang makeshift na bubong ng kanyang maliit na sung, samkui sa pagbabaon ng pait sa isang pirasong kahoy. Lumang damit ang suot nito na may mga mansa ng pintura, ngunit ang kanyang mga galaw ay banayad at puno ng pag-iingat habang inaayos ang isang lumang bangka. Tila naramdaman ni Esteban ang tingin ni Teresa. Huminto ito sa pagbabaon ng pait at tumingin sa direksyon ng tricycle. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Nakita ni Teresa ang lungkot, ang pagtatanong, at ang matinding pangungulila sa mga mata ng lalaking minsan ay naging buong mundo niya. Ngunit bago pa man makanghiti o makakaway si Teresa, mabilis na umiwas ng tingin si Esteban at bumalik sa kanyang ginagawa. Tila natatakot na muling mapalapit sa babaeng, iniisip niyang kinalimutan na siya ng yumaman sa Europa. Nang makarating si Teresa sa harap ng kanilang bahay, bumaba siya sa tricycle at naglakad patungo sa gilid ng bakuran upang pumasok. Doon, malapit sa lumang gripo, nakita niya ang isang bagay na tuluyang nagpadurog sa kanyang puso. Ang isang lumang winter jacket na may tatak mula sa Roma, ang jacket na pinag-ipunan niya ng ilang buwan at ipinadala para kay Arnel noong nakaraang 10 taon bilang regalo sa kaarawan nito, ay nakahandusay sa lupa. Marumi ito, punong-puno ng grasa, at ginagawa na lamang basahan ni Arnel
para punasan ang tumutulong langis ng kanyang lumang motor sa ilalim ng gabi. Ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang mga alaala, at ang bawat pawis na inilaan niya para sa kanila ay walang halaga sa pamilyang ito. Ginagamit lang siya kapag may kailangan, at pagkatapos ay tatapakan ng walang pakundangan kapag hindi na nakuha ang gusto. Papasok na sana si Teresa sa pinto ng bahay nang mapansin niya ang 3 lalaking nakatayo malapit sa beranda. Ang isa sa kanila ay may hawak na sigarilyo, nakasuot ng leather jacket sa kabila ng init ng tanghali, at may matatalim na mata na nakatitig sa kanya habang nakangisi. Si Dante, ang kilalang financier at nagpapautang sa buong barangay na kinatatakutan ng lahat. "Magandang tanghali, Teresa," sabi ni Dante, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Kasunod ang 2 malalaking lalaki na tila handang gumawa ng gulo sa isang senyaslan nito. "Balita ko, nakauwi ka na pala mula sa Italia. Hinihintay ko ang pirma mo sa papeles ng bahay. Sana naman, hindi mo ako bigiin tulad ng kapatid mo." "Hindi ako pipirma sa anumang papel ngayon, Dante. Kung may utang si Arnel sa iyo, sa kanya mo singilin, hindi sa bahay na aking pinaghirapan." Matigas na sabi ni Teresa. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. Natawa lang si Dante nang mapakla, bago sumakay sa kanyang sasakyan kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit may iniwan itong banta. "Babalik ako, Teresa, at sa susunod, hindi lang ako basta makikipag-usap ng mahinahon." Dahil sa bigat ng hanging dala ng bantang iyon, naglakad si Teresa patungo sa baybayin upang huminga ng sariwang hangin at hanapin ang kapayapaang pilit na ipinagkakait sa kanya sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang mahinang kaluskos ng mga alon sa dalampasigan ng Bohol ay unti-unting napalitan ng pamilyar at maindayog na tunog ng pagbabaon ng pait sa kahoy. Doon sa ilalim ng maliit na lilim ng mga puno ng niyog, nakita niya si Esteban na nakatungo sa ibabaw ng isang lumang bangka. Ang kanyang bawat galaw sa pag-ukit at pagbabaon ng pait ay banayad, tumpak at puno ng pag-iingat. "Esteban!" tawag ni Teresa habang dahan-dahang lumalapit. Natigil ang kamay ni Esteban. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin, tila hindi naniniwala na ang babaeng kanina lang ay nakita niya sa tricycle ay nakatayo na ngayon sa kanyang harap. Ibinaba niya ang kanyang hawak na pait at pinunasan ang kanyang pawisang noo gamit ang isang lumang panyo. "Teresa?" mahina niyang sagot, may kasamang bakas ng gulat at pag-aalinlangan sa kanyang boses. "Bakit ka napadpad dito? Gusto ko lang makalanghap ng hangin sa dagat. At gusto rin kitang kamustahin," sabi ni Teresa habang tinitingnan ang bangka na inaayos ni Esteban. Ito ang parehong bangka na pinangarap nilang sakyan magkasama nung sila ay bata pa. "Inaayos mo pa rin pala ito paglipas ng maraming taon? Iito na lang ang natitirang alaala ng kabataan natin," bulong ni Esteban. Pilit na hindi tinitingnan ng diretso si Teresa dahil sa nadaramang hiya sa kanyang sariling kalagayan bilang isang mahirap na tudong-twen sa harap ng isang OFW na galing Europa. "Nabalitaan ko ang tungkol sa bahay ninyo. Pasensya ka na. Wala akong magawa para matulungan ka." "Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Esteban," tugon ni Teresa, naramdaman ang init ng katapatan sa boses ng lalaki. "Mas marami ka pang ang nagawa kaysa sa sarili kong kapatid." Bumuntong hininga si Esteban at tiningnan ang abot tanaw ng dagat. Noong mga huling buwan ni Tatay Juan, madalas siyang pumunta rito sa Ben. Mahinana ang kanyang katawan, ngunit palagi niyang tinitingnan ang dagat at itinatanong kung kailan ka uuwi. Si Arnel, madalas siyang wala noon dahil nasa mga sabungan at kasino sa Tagbilaran. Kaya ako na ang nagdadala kay tatay sa ospital gamit ang motor ko. Napatitig si Teresa kay Esteban. Ramdam ang matinding pagsisisi sa kanyang dibdib, ngunit may kasamang pasasalamat. "Salamat, Esteban. Salamat sa pag-aalaga sa kanya habang wala ako." "Wala yon, Teresa. Ginawa ko yon dahil mahal ko si Tatay Juan," sabi ni Esteban, bago dahan-dahang lumapit sa kanyang lumang toolbox na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito at may kinuha sa pinakailalim.
Isang maliit na kahon na naglalaman ng mga maliliit na seashells na may iba't ibang hugis at kulay. Namilog ang mga mata ni Teresa. Ito ang mga seashells na magkasama nilang pinulot at pinili sa dalampasigan noong sila ay 24 na taong gulang pa lamang bago siya umalis patungong Italya. Itinatago mo pa rin pala ang mga ito? Lahat ng ibinigay mo sa akin, hinding-hindi ko itinapon. Seryosong sabi ni Esteban, ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na emosyon. Ngunit may isang bagay na gustong ibigay sa iyo si Tatay Juan bago siya mamatay. Isang maliit na kahon ng mga lihim. Sinubukan niyang ibigay ito sa akin para ipadala sa iyo, pero nalaman niyo ni Arnel at marahas na kinuha mula sa matanda. Sinabi ni Arnel na wala akong karapatang makialam sa mga gamit ng pamilya ninyo. Nanginig ang mga labi ni Teresa. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila nagpapakita ng mas madilim na bahagi ng kanyang kapatid. May isang lihim na gustong iparating sa kanya ang kanyang ama, ngunit hinarangan ito ni Arnel. Salamat sa pagsasabi sa akin, Esteban. Kailangan ko nang umuwi, sabi ni Teresa. May bagong lakas at determinasyon sa kanyang tinig. Nang makarating si Teresa sa kanilang bahay, marahan niyang itinulak ang pinto. Ngunit ang kanyang katawan ay kagyat na napatigil sa tapat ng pintuan. Si Arnel ay nakaluhod sa sahig ng kanyang kwarto. Gulo-gulo ang mga gamit sa loob ng kanyang malaking balikbayan box. At hawak-hawak ang kanyang pitaka at passport na tila naghahanap ng anumang pera o dokumentong maaari nitong gamitin para sa sarili nitong interes. Ang mahinang kaluskos ng susi habang ipinapasok ni Teresa sa trangka ng pinto. Ang naghudyat ng simula ng kanyang lihim na paghahanap sa loob ng sarili nilang bahay. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko, Arnel? Galit na sigaw ni Teresa habang mabilis na lumalapit sa kanyang kama bago pa man tuluyang makalabas ang kanyang kapatid sa kwarto. Agad na napatayo si Arnel. Hawak pa rin ang wallet ni Teresa at dahan-dahan niyang ibinaba sa ibabaw ng gulo-gulong mga damit sa loob ng balikbayan box. Walang bakas ng hiya sa kanyang mukha. Sa halip, ay tiningnan niya ang kanyang ate nang may halong yamot at pagkasuklam. Naghahanap lang naman ako ng kaunting barya, ate. Napakadamot mo talaga. Galing ka sa abroad, pero bawat sentimo ay binibilang mo sa sarili mong pamilya. Singhal ni Arnel bago marahas na itinulak si Teresa sa balikat upang makadaan. Lumabas ito ng bahay, ibinalibag ang pinto, at narinig na lamang ni Teresa ang humaharurot nitong motor patungo sa kalsada kung saan naghihintay ang kanyang mga barkada sa sabuman. Naiwang mag-isa si Teresa sa loob ng malamig at tahimik na bahay. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang kanyang naghahabol na hininga. Nilapitan ang pinto at inilock ito ng maigi upang masigurong walang makakagambala sa kanya sa mga susunod na oras. Lumapit siya sa lumang altar ng pamilya na nakapwesto sa sulok ng sala. Ang altar na ito, na may estatwa ng Santo Niño at ng mahal na birhen, ay gawa sa maitim at mabigat na kahoy nang nara na pinagawa pa ng kanyang mga magulang noong sila ay bata pa. Tiningnan ni Teresa ang bagong padlock na inilagay ni Arnel sa drawer ng altar. Ngunit hindi ang drawer na iyon ang kanyang pakay ngayon. Naalala niya ang mga salita ni Esteban tungkol sa isang lihim na kahon na gustong ibigay ng kanyang yumaong ama bago ito bawian ng buhay. Ngunit hinarangan at itinago ni Arnel. May alam ang kanyang ama na pilit na inilibing ng kanyang kapatid. Sinuri ni Teresa ang buong altar gamit ang kanyang mga kamay. Nang hawakan niya ang estatwa ni Santo Niño upang iayos ang posisyon nito, napansin niyang ang kahoy na patungan nito ay tila medyo umaangat at hindi nakalapat sa kabuuang istruktura ng altar. May maliit na siwang sa ilalim ng benang estatwa na tila nilikha ng lumipas na panahon o ng madalas na pagbukas. Mabilis na kumuha si Teresa ng isang matalim na kutsilyo mula sa kusina. Sa pamamagitan ng dulo ng kutsilyo, dahan-dahan niyang ipinasok ito sa siwang at dahan-dahang kinontrol ang kanyang lakas upang kain ang patong na kahoy. Nakarinig siya ng mahinang tunog ng natatanggal na kahoy at sa wakas, ang patong na kahoy
ay tuluyang natanggal. Sa loob ng sikretong lagayan na yon, nakatago ang isang lumang kahon ng biskwit na gawa sa lata. Kalawangin na ang gilid at punong-puno ng makapal na alikabok. Nanginig ang mga kamay ni Teresa habang iniaangat ang lata mula sa altar. Dinala niya ito sa lamesa sa sala, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bilya. Marahan niyang binuksan ang takip ng lata. Ang amoy ng lumang papel, amag at tuyong bulaklak ay kagyat na sumalubong sa kanyang ilong, nagdadala ng kakaibang bigat sa hangin. Sa loob ng kahon ay may isang makapal na tumpok ng mga sulat na maingat na nakatali ng isang kupas na pulang laso. Kinuha ni Teresa ang tumpok ng mga sulat. Nang makita niya ang unang fangbi, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at naramdaman niya ang malamig na saksak sa kanyang dibdib. Ang sulat ay galing kay Esteban. Ang bawat fangbi ay may nakasulat na pangalan niya sa pamilyar na panulat. Para kay Teresa. May mga tatak ito ng binuwisang selyo ng lokal na bumbero. Ngunit ang lahat ng ito ay nananatiling sarado, selyado, at kailanman ay hindi binuksan o nakarating sa kanyang mga kamay sa Roma. 40 sulat. 40 piraso ng buhay, pag-ibig, at katapatan na ipinadala ni Esteban sa loob ng 20 taon. Dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang natutuyong pulang laso. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang sulat kamay ni Esteban na medyo madait na dahil sa lumipas na panahon. Binuksan niya ang unang sulat na may petsang Hunyo ng taong 2000, ang unang taon ng kanyang pag-alis. Teresa, aking mahal, nanalangin ako na maayos ang iyong kalagayan sa Italia. Araw-araw akong nagpupunta sa Ben upang mag-ayos ng bangka. Umaasa na sa bawat paglubog ng araw ay mas mabilis na lilipas ang panahon upang magkasama muli tayo. Huwag kang mag-alala sa iyong ama. Ako ang titingin sa kanya habang wala ka. Mag-iingat ka riyan, hihintayin kita. Bumuhos ang mga luha ni Teresa na matagal na niyang pinipigilan. Pumatak ang mga ito sa ibabaw ng papel. Binabasa ang lumang tinta. Sa loob ng 25 taon, namuhay siya sa paniniwalang kinalimutan na siya ni Esteban, na nagpakasal ito sa iba at tinalikuran ang kanilang mga pangarap. Namuhay siya sa galit at sakit ng pagiging bigo sa pag-ibig, habang nagpapakapagod sa abroad. Ngunit ang totoo, ang lalaking mahal niya ay hinding-hindi siya kinalimutan. Bawat taon, patuloy itong sumusulat, patuloy na nag-aalaga sa kanyang pamilya, at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sino ang gumawa nito? Sino ang kumuha ng mga sulat na ito mula sa bumbero at binuwisang itinago rito upang hindi niya matanggap? Sa ilalim ng mga sulat, may nahanap pa si Teresa na isang maliit na talaarawan na may kupas na asul na pabalat. Ito ang talaarawan ng kanyang yumaong ina. Binuksan niya ang unang pahina na may sulat kamay ng kanyang ina sa wikang Tagalog. Ang panulat ay nanginginig, tila isinulat ng isang taong may napakabigat na pasanin sa budhi. Patawarin mo ako, Teresa. Patawarin mo si nanay. Hindi ko gustong gawin ito sa iyo, ngunit wala akong magawa. Pinilit ako ni Annel. Mabilis na binasa ni Teresa ang mga sumusunod na pahina. Ang kanyang puso ay unti-unting napuno ng galit at kilabot habang binabasa ang bawat linya ng pag-amin ng kanyang sariling ina tungkol sa kasamaan ng kanyang kapatid. Hindi pa natatapos ang kanyang pagbabasa nang marinig niya ang isang malakas na tunog mula sa labas. May bumubusin ng motor na huminto sa harap ng kanilang gate, kasunod ng mabibigat at lowang-loang na hakbang ng mga paa na mabilis na lumalapit sa beranda. Ate! Buksan mo itong pinto! Alam kong naroroon ka sa loob. Buksan mo! Sigaw ni Arnel mula sa labas. Basag ang boses dahil sa kalasingan habang marahas na kinakalampag ang pinto ng bahay. Mabilis na isinara ni Teresa ang latang kahon, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay at naghanap ng ligtas na lugar sa loob ng silid
upang maitago ang pinakamahalagang buster na hawak niya ngayon bago tuluyang makapasok ang kanyang galit at lasing na kapatid. Ang mahinang hikbi ng maliit na si Joshua, ang 10 taong gulang na anak ni Arnel, ang gumising kay Teresa kinaumagahan sa loob ng kanyang silid. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang kanyang pamangkin na nakatungo sa pasilyo, habang si Arnel ay nakatayo sa likod nito na may hawak na basong kape at may malungkot na mukha. Ate, pasensya na kung naistorbo ka namin. Pakiusap ni Arnel bago itinulak ng dahan-dahan ang anak palabas sa tapat ni Teresa. Wala kasi kaming pambili ng mga gamit sa eskwela ni Joshua ngayon. Alam mo namang gipit na gipit ako dahil sa mga utang. Kung pipirmahan mo lang sana yung papel ng lupa, ate, malulutas ang lahat ng problema natin. Makakapagsimula uli ako para sa kapakanan ng mga bata. Tumingin si Teresa sa inosenteng muha ng kanyang pamangkin, naramdaman ang matinding kirot sa dibdib. Ginamit na naman ni Arnel ang sarili nitong anak bilang pain para taddarin ang kanyang konsensya at pilitin siyang sumuko. Hinaplos ni Teresa ang ulo ng bata, kumuha ng ilang daang piso sa kanyang pitaka at ibinigay ito kay Joshua. Ibigay mo ito sa guro mo, Joshua. Mag-aral ka ng mabuti. Hindi sinagot ni Teresa ang patungkol sa papel ng lupa. Tinalikuran niya si Arnel, nag-ayos ng sarili, at mabilis na lumabas ng bahay upang takasan ang nakasasakal na atmosfera sa loob ng tahanang iyon. Naglakad si Teresa patungo sa bahay ni Aling Maria, ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ina na nakatira ilang kalsada lang ang layo. Doon sa maliit na beranda na may mga nakasabit na halaman, sinalubong siya ng matanda na may kasamang mainit na kape at pag-unawa. Teresa, nabalitaan ko ang pagbabalik mo. Mahinahong panimula ni Aling Maria habang inilalagay ang tasa sa mesa. Ngunit nakikita ko sa iyong mga mata na hindi kapayapaan ang nadatnan mo rito. Aling Maria, gusto ko pong malaman ang katotohanan tungkol kay nanay bago siya mamatay. Diretso, ngunit nanginginig na sabi ni Teresa. May mga bagay po ba na hindi sinabi sa akin ni Arnel? Bumuntong hininga ang matanda, tumingin sa malayo, bago hinawakan ang nanginginig na kamay ni Teresa. Ang kanyang mga tuyo at kulubot na daliri ay tila nagbigay ng kaunting init sa nangangatog na katawan ng babae. Napakalaki ng kasalanan ni Arnel sa iyo, Teresa? Mahina at malungkot na sabi ni Aling Maria. Noon mga huling taon ng iyong ina, malala na ang kanyang sakit sa puso. Gusto na niyang sabihin sa iyo ang tungkol sa mga sulat ni Esteban na dumarating linggo-linggo. Ngunit pinagbantaan siya ni Arnel. Sinabi ni Arnel na kapag hinayaan ka ng iyong ina na makipagbalikan kay Esteban at mag-asawa, tiyak na hihinto ka na sa pagpapadala ng pera mula sa Italia. Sinabi ni Arnel na iiwanan niya ang iyong ina na mag-isa at walang mag-aalaga rito kung gagawin niya iyon. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa kaysa sa pagnanahaw ng kanyang mga ari-arian. Nasa abroad ka, Teresa, pero parang nabilanggo ka rin doon sa pamilya mo. Bulong ni Aling Maria habang nakatitig sa kanya ng may matinding awa. Pinigakan nila para sa pera, habang ninakawan kanila ng karapatang lumigaya kasama ang taong nagmamahal sa iyo. Matapos ang pakikipag-usap kay Aling Maria, nagtungo si Teresa sa pampublikong ospital ng bayan. Doon, hinarap niya ang opisyal ng administrasyon at ipinakita ang kanyang pasaporte upang hilingin ang opisyal na kopya ng lahat ng bayarin sa pagpapagamot ng kanyang mga magulang bago sila namatay. Nang makuha niya ang mga dokumento, halos manghina ang tuhod ni Teresa sa tindi ng galit at sakit. Ang mga resibo na ipinadala sa kanya ni Arnel sa Viber nung nasa Roma pa siya, mga resibong nagkakahalaga ng daan-daang libong piso na sinabi nitong utang sa ospital, ay peke. Karamihan sa mga bayarin sa ospital ng kanyang magulang ay libre dahil sa tulong ng gobyerno at ng mga lokal na kawanggawa. Pinago ni Arnel ang mga numero sa resibo upang humingi ng mas malaking pera sa kanya upang may pangkasino at panugal ito. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang maingat na inilalagay ang mga kopya ng totoong medical records sa loob ng kanyang bag.
Hawak niya ngayon ang matibay na katibayan ng panloloko at pagnanakaw ng kanyang sariling kapatid. Ngunit nang humakbang siya palabas ng pinto ng administrasyon ng ospital, kagyat na natigilan si Teresa. Nakatayo si Arnel malapit sa exit. May hawak na sigarilyo at nakatitig sa kanya ng may matatalim, madidilim, at naghihinalang mga mata. Nakita nito ang folder ng mga dokumento na mahigpit na yakap ni Teresa sa kanyang dibdib. "Anong ginagawa mo rito, ate?" Malamig at puno ng hinalang tanong ni Arnel habang dahan-dahang humahakbang palapit sa kanya. "Bakit ka naghahanap ng mga papel dito sa ospital? May tinatago ka ba sa akin?" Ang mahinang liwanag ng lampara sa loob ng kwarto ay naghatid ng mahahabang anyo sa pader, habang si Teresa ay nakatungo sa ibabaw ng mga lumang papel. Kanina sa ospital, nang harangin siya ni Arnel ng may hinala, pinanatili niya ang lamig ng kanyang mukha at nagsabing kailangan niya ng kopya ng death certificate at medical summary ng kanilang ina para maasikaso ang kanyang OFW pension at mga buwis sa Italya. Nang marinig ang salitang pensyon, agad na nagbago ang ihip ng hangin. Lumuwag ang mukha ni Arnel. Umaliwalas ang kanyang mga mata sa pag-asang may makukuha na naman siyang pera. At hinayaan na siyang umalis nang walang karagdagang tanong. Mon, sa katahimikan ng gabi, nakalock ang pinto ng kanyang silid. Inilabas ni Teresa ang kalawanging lata mula sa ilalim ng kanyang higaan. Sa ibabaw ng lamesa, dahan-dahan niyang kinalas ang kupas na pulang laso na nagbubuklod sa 40 sulat ni Esteban. Kinuha niya ang isang sulat na may petsang Oktubre ng taong 2005. Sa bawat salitang binabasa niya, tila naririnig niya ang malumanay na boses ni Esteban na bumubulong sa kanya sa gitna ng gabi. "Teresa, aking mahal, balita ko ay may malakas na bagyong dumaan dyan sa Europa. Nanalangin ako sa Santo Niño na sana ay ligtas ka sa iyong tinutuluyan. Dito sa Bohol, inayos ko ang bubong ng bahay ninyo dahil tumutulo na ito. Sabi ni Tatay Juan, namimiss ka na niya. Ako rin, Teresa. Araw-araw kitang naalala sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan. Kahit may bago ka ng buhay doon, sana tandaan mong may balsa rito na handang maglayag kapag bumalik ka. Hihintayin kita." Humatak ang luha ni Teresa sa papel. Unti-unting binabasa ang tuyong tinta. Sa isa pang sulat na isinulat noong taong 2011, binanggit ni Esteban ang tungkol sa kanyang pananatili sa tabi ng ama ni Teresa. "Teresa, huwag kang mag-alala sa mga ipinapadala mong pera para sa gamot ni tatay. Sinisiguro kong naibibili ko siya ng tamang gamot." Medyo mahina na ang kanyang puso. Ngunit tuwing hinahawakan ko ang kanyang kamay, ikaw ang kanyang binabanggit. Simisikap kong maging maayos ang lahat para sa kanya. Sana ay maayos ka rin dyan. Napahagulgol si Teresa, idiniin ang sulat sa kanyang dibdib. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait na dinala niya sa kanyang puso sa loob ng 25 taon, ang paniniwalang tinalikuran siya ng lalaking pinakamamahal niya, ay gumuho sa isang saglit. Hindi siya kinalimutan ni Esteban. Sa kabila ng kanyang pananahimik dahil sa pag-aakalang may iba na itong pamilya, nanatili itong tapat, nag-aalaga sa kanyang ama, at patuloy na nagpapadala ng sulat na kailanman ay hindi nakarating sa kanya. Sino ang kumuha ng mga sulat na ito mula sa kartero ng bansa at binuwisang itinago rito upang maging bulag siya sa katotohanan? Kinuha ni Teresa ang maliit na talaarawan ng kanyang ina. Binuksan niya ang mga pahina, hinahanap ang sagot sa kanyang mga katanungan. Sa bawat talata, lumabas ang tindi ng kasamaan ng kanyang sariling kapatid. Hunyo 2008. Dumating na naman ang kartero. May dalang sulat mula kay Esteban para kay Teresa. Kinuha ko ito upang itago, ngunit nakita ako ni Arnel. Sinigawan niya ako. Sinabi niya na kapag nalaman ni Teresa na tapat pa rin si Esteban, tiyak na uuwi ito at magpapakasal. Sabi ni Arnel, kapag nag-asawa si Teresa, magkakaroon na ito ng sariling pamilya at hindi na magpapadala ng remittance sa atin.
Natatakot ako kay Arnel. Pinagbantaan niya ako na kapag hindi ko sinunod ang gusto niya, iiwanan niya ako sa banig ng karamdaman at hindi niya ako bibigyan ng pagkain. Patawarin mo ako, Teresa. Napilitan akong makipagsabwatan sa sarili mong kapatid upang hindi ako mamatay ng nag-iisa. Isang gabi ng taong 2014, isinulat din ng kanyang ina ang tungkol sa panloloko ni Arnel sa mga ospital. Humingi na naman si Arnel ng pera kay Teresa para sa peking operasyon ko. Sinabi ko sa kanya na masama ang magnakaw sa sariling kapatid, ngunit sinabi niya na karapatan nating gamitin ang pera ni Teresa dahil nasa abroad naman ito at nagpapakasasa sa karangyaan. Wala akong magawa, kundi umiyak habang pinapanood ang aking anak na nagiging halimaw dahil sa kahangalan sa sugal. Tumigil ang pagluha ni Teresa. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng kalukunutan, ay unti-unting napuno ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang hiya na palaging kinatatakutan niyang maramdaman sa harap ng mga kapitbahay ay tuluyang nawala. Napagtanto niya na walang silbi ang pagprotekta sa pangalan ng isang pamilyang nagnakaw ng kanyang buhay, pag-ibig at dignidad sa loob ng 25 taon. Kinuha ni Teresa ang isang malinis na papel at isang ballpen. Inilagay niya sa tabi nito ang mga kopya ng totoong resibo mula sa ospital, ang mga lumang remittance slips mula sa Western Union na maingat niyang itinago sa kanyang bag, at ang talaarawan ng kanyang ina. Nagsimula siyang sumulat ng isang opisyal na reklamo para sa barangay captain at sa lupon tagapamayapa ng kanilang baryo. Hihilingin niya ang isang agarang pagdinig upang ipatigil ang animang ilegal na kasunduan sa pagbebenta ng kanyang bahay at lupa at upang harapin si Arnel sa harap ng batas at ng buong komunidad. Oras na para tapusin ang lahat ng kasinungalingan mo, Arnel, bulong ni Teresa sa dilim, habang ang hawak niyang ballpen ay mariing nakaturo sa papel. Ang matalim at nakabiting tunog ng basag na porsela ng florera sa sahig ng sala ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Nagising si Teresa na may kaba sa dibdib, mabilis na bumangon mula sa kanyang kama at lumabas ng silid. Doon sa sala, nakita niya si Arnel na nakatayo sa harap ng altar. Gulo-gulo ang buhok nito. Namumula ang mga mata sa puyat at galit, at hawak ang patong na kahoy sa ilalim ng estatwa ni Santo Niño na pilit nitong tinanggal. Sa sahig ay nakakalat ang mga piraso ng basag na florera na tinamaan nito sa tinde ng pagmamadali at pag-aataranta. "Nasaan ang kahon, ate?" Galit na sigaw ni Arnel na makita si Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at puot. "Nasaan ang lumang lata na nakatago rito? Ikaw ang kumuha, hindi ba?" Lumingin ng diretso si Teresa sa kanyang kapatid. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging ang malamig na katotohanan na lamang ang nananatili. "Bakit, Arnel? Natatakot ka ba na nalaman ko na ang lahat? Na nalaman ko kung paano ninyo ninakaw ni nanay dahil sa pananakot mo sa kanya? Ang bawat sulat na ipinadala sa akin ni Esteban sa loob ng 20 taon?" Bahagyang natigilan si Arnel, ngunit mabilis na napalitan ng mas matinding galit ang gulat sa kanyang muka. Lumapit siya kay Teresa. Bawat hakbang ay tila nagbabanta. "Wala akong pakialam sa mga lumang papel na yan. Ang kailangan ko ay ang titulo ng lupa at bahay. Ibigay mo sa akin ang orihinal na titulo, ate. Kailangan kong bayaran si Dante bukod sa utang ko sa sabong. Kundi magkakamatayan tayo rito." "Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang titulo, Arnel." Dahan-dahan at mariing sagot ni Teresa. Pilit na pinatatag ang kanyang bansa. "At hindi ko hahayaang ibenta mo ang bahay na ito. Ang bahay na ito ay itinayo ko sa pamamagitan ng aking dugo at pawis sa Italya, habang ikaw ay nagpapakasasa sa pagsusugal." Nawala ng kontrol si Arnel. Sa tindi ng desperasyon, sumugod siya at marahas na hinablot ang magkabilang wrist o pulso ni Teresa. Idiniin niya ang kanyang mga kuko sa balat ng kanyang ate. Pilit itong niyayanig. "Ibigay mo sa akin ang papel. Huwag mo akong uubusin ng pasensya, Teresa. Akala mo ba kung sino ka ng matapang dahil lang galing ka sa abroad?
Kung hindi dahil sa akin na nag-alaga sa mga magulang natin, wala ka ring uuwian dito. Napadaing si Teresa sa matinding sakit. Ngunit nanatiling matigas ang kanyang paninindigan. Bitiwan mo ako, Arnel! Bitiwan mo ako! Ibigay mo sa akin ang titulo at ang lata, kundi sasaktan kita. Banta ni Arnel habang mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang mga bisig. Pilit siyang itinutulak patungo sa pader ng sala. Ngunit bago pa man tuluyang maipit si Teresa, ang pinto ng screen sa beranda ay marahas na naitulak pabukas. Isang matangkad at matipunong figura ang mabilis na pumasok sa loob. Si Esteban, sa pamamagitan ng kanyang magagaspang at malalakas na kamay na sanay sa pagbabaon ng pait at pagtatabas ng kahoy, hinawakan ni Esteban ang braso ni Arnel at marahas itong pinilipit pabalik. Sa isang iglap, napilitan si Arnel na bitawan si Teresa at napaatras ng ilang hakbang habang sa pupo ang kanyang nasaktang kamay. Humakpang si Esteban paitaas at tumayo sa harap ni Teresa. Ginagawa ang kanyang sarili bilang isang matatag na kalasag sa pagitan ng dalawang magkapatid. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba sa galit, ngunit ang kanyang tinig ay nanatiling mababa at puno ng babala. Huwag mong hahawakan ng ate mo, Arnel. Hindi ka na niya nag-iisa ngayon, sabi ni Esteban. Ang bawat salita ay may bigat na nagpatahimik sa buong sala. Tumingin si Arnel kay Esteban nang may matinding pot at ingit. Ikaw na naman, ano bang pakialam mo sa pamilya namin? Nakikitira ka lang sa ben ng mga bangka namin. Akala mo kung sino ka nang may karapatan dito. Humalahak si Arnel ng mapakla. May kasamang mali siya sa kanyang mga mata habang tinitingnan silang dalawa. Kaya pala matapang ka ngayon, ate. Kasi kasabot mo ang lalaking ito? Gusto ninyong kunin ang lupa at magsama rito? Ipagsisigawan ko sa buong barangay na nagtataksil kayo rito sa loob ng bahay ni nanay. Sisirain ko ang pangalan ninyong dalawa. Titingnan ko kung saan ka pupulutin kapag nalaman ng mga kapitbahay ang totoong rason ng pag-uwi mo. Lumayas ka na rito, Arnel, malamig na sabi ni Esteban, hindi natitinag sa mga banta nito. Bago ko pa makalimutan, nakapatid ka ng babaeng iginagalang ko. Turaan ni Arnel ang sahig bago marahas na lumabas ng gate. Isinasara ito ng malakas habang sumisigaw na pupunta siya kay Dante upang tapusin ang laban na ito. Naiwan ang katahimikan sa sala. Tanging ang tunog ng hangin mula sa labas ang naririnig. Napasandal si Teresa sa pader. Dahan-dahang napaupo sa sahig habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa tindi ng takot at emosyon na kanyang pinagdaanan. Lumuhod si Esteban sa kanyang harap. Maingat nang hinawakan ang mga kamay ni Teresa. Iniiwasan na masaktan ang namumulang balat sa kanyang mga pulso na naiwan ng mahigpit na hawak ni Arnel. Teresa, nasaktan ka ba? Mahinahong tanong ni Esteban. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala at pagmamahal. Patawarin mo ako kung hindi ako nakarating ng mas maaga, umiling si Teresa, habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang pisingi. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na mula sa kahinaan, kundi mula sa labis na pasasalamat. Salamat, Esteban. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Nandito ako, Teresa, bulong ni Esteban, marahang pinunasan ang luha sa kanyang pisingi gamit ang kanyang magaspang na hinlalaki. Hinding-hindi ko nahahayaang saktan kanya o ng kahit na sino muli. Tapos na ang panahon na nag-iisa ka sa laban na ito. Tiningnan ni Teresa ang kanyang mga pulang pulso. May bahagyang pasa na nagsisimulang mabuo roon. Sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang malamig na determinasyon. Ang pasang ito, kasama ang talaarawan ng kanyang ina at ang mga dokumento mula sa ospital, ang magiging huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Arnel. Handa na siyang dalhin ang laban na ito sa Barangay Lupon, Tagapamayapa, bukas ng umaga. Ang tatlong sunod-sunod na bagsak ng kahoy na gavel ng punong barangay sa ibabaw ng lamesa ay nagpatigil sa ingay at bulungan ng mga kapitbahay na nakasilip sa bintana ng barangay hall. Sa maliit na silid ng Lupon, Tagapamayapa, napakataas ng tensyon. Sa kaliwang bahagi,
ay nakaupo si Teresa. Tuwid ang likod at hawak ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Sa kanang bahagi naman ay nakaupo si Arnel. Katabi si Tita Elsa at ilan pa nilang kamag-anak na may mga mukhang puno ng paghatol. Magsimula tayo, seryosong panimula ng punong barangay habang nakatingin sa magkapatid. Arnel, ikaw ang naghain ng reklamo rito. Ano ang iyong panig? Mabilis na tumayo si Arnel, pilit na pinatutunog na gumaralgal ang kanyang boses upang magmukhang biktima sa harap ng lupon at ng mga kapitbahay na nakikinig sa labas. Kapitan, nagsumikap ako rito sa Bohol habang si ate ay nandoon sa Italya. Ako ang nag-alaga kay nanay at tatay hanggang sa huling hininga nila. Ngayong nakauwi na siya, gusto niya kaming palayasin ng aking mga anak sa sarili naming bahay. Gagamitin niya ang kanyang pera mula sa abroad para solohin ang lupa. Nakarapatan ko rin bilang anak. Oo nga naman, Kapitan, sabat ni Tita Elsa, habang masamang nakatingin kay Teresa. Napakasakit naman na ang isang kapatid na naging mag-inhawa ang buhay sa Europa ay uwi rito para lang maging malupit sa sariling dugo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa labas. May mga tumatango at may mga sumasang-ayon sa mga salita ni Arnel. Ang bigat ng hiya at paghatol ng komunidad ay nakadagan sa balikat ni Teresa. Ngunit nanatili siyang tahimik. Hinihintay ang kanyang pagkakataon. Nang sumenyas ang punong barangay na oras na para magsalita si Teresa, dahan-dahan siyang tumayo. Walang luha sa kanyang mga mata. Tanging ang lamig ng isang taong dumaan sa 25 taon ng matinding sakripisyo. Kapitan, narito ang aking panig. Panimula ni Teresa, habang binubuksan ang kanyang folder at inilalatag ang unang batch ng mga papel sa mesa ng kapitan. Ito ang lahat ng orihinal na remittance slips mula sa Western Union at bank transfers mula sa taong 2,000 hanggang sa kasalukuyan. Sa kabuuan, ako ang nagbayad ng bawat sentimo sa pagbili ng lupang ito at sa pagpapatayo ng bahay na tinitirhan ni Arnel na yon. Si Arnel ay hindi naglabas ng kahit isang piso. Tiningnan ng punong barangay ang mga papeles ng may seryosong mukha. Sumunod na inilabas ni Teresa ang mga dokumento mula sa pampublikong ospital ng bayan. Sinabi ni Arnel sa akin na nagpadala ako ng daan-daan libong piso para sa mga operasyon at gamot ni nanay at tatay. Patuloy ni Teresa. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit narito ang certified true copies ng totoong medical records mula sa ospital. Ang lahat ng pagpapagamot ng ating mga magulang ay libre at subsidyo ng gobyerno. Peke ang mga resibo na ipinadala sa akin ni Arnel sa Viber upang humingi ng pera. Ginamit niya ang sakit ng ating mga magulang upang pambayad sa kanyang mga utang sa sugal. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa labas ng bintana. Ang mga kapitbahay na kanina ay nakikiramay kay Arnel ay gulat na napatingin sa kanya. Namutla si Arnel, nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit na sumisigaw. Kasinungalingan yan. Peke ang mga papel na yan. At higit sa lahat, sabi ni Teresa, habang dahan-dahang inilabas ang maliit na talaarawan ng kanyang ina mula sa bag. Narito ang talaarawan ng ating yumaong ina. Nakasulat dito sa kanyang sariling panulat kung paano siya pinagbantaan ni Arnel na iiwan ang nag-iisa sa banig ng karamdaman kung hindi niya itatago ang mga sulat ni Esteban para sa akin. Ginawa ito ni Arnel upang patuloy akong magpadala ng pera mula sa Italia at huwag mag-asawa. Inabot ni Teresa ang talaarawan sa punong barangay. Binasa ng kapitan ang ilang bahagi nito ng malakas. Sa bawat salita ng pag-amin ng ina tungkol sa kalupitan at pananakot ni Arnel, tila unti-unting nawawalan ng hangin sa loob ng silid. Napatakip ng bibig si Tita Elsa sa matinding gulat. At ang mga kamag-anak na kanina ay nagtatanggol kay Arnel ay dahan-dahang umiwas ng upuan palayo sa kanya. At ito, Kapitan, dahan-dahang itininaas ni Teresa ang kanyang mga manggas. Ipinapakita ang malalalim na pasa at pamumula sa kanyang mga pulso. Ito ang natamo ko kagabi nang malaman niyang natuklasan ko ang kanyang mga kasinungalingan. Sinaktan niya ako
upang makuha ang orihinal na titulo ng lupa. Tumingin ang punong barangay kay Arnel nang may matinding pandidire at galit. Pagkatapos ay humarap siya kay Teresa. Teresa, batay sa mga katibayan na ipinakita mo, malinaw na ikaw ang may-ari ng are-area na ito. Ngunit ayon sa batas ng katarungang pambarangay, tinatanong kita, handa ka ba sa isang kasunduan o compromise? Gusto mo bang hatiin ang lupa para matapos na ang gulo ng pamilya isa? Tumingin ng diretso si Teresa sa mga mata ng kanyang kapatid. Nakita niya ang takot at ang desperasyon ni Arnel na nakatingin sa kanya, nagmamakaawa sa pamamagitan ng mga mata nito. Hindi na, Kapitan. Dahan-dahan at malamig na sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pinal na desisyon. Ang perang pinaghirapan ko ay hindi para sa bisyo niya. Hindi ko nahahayaang sirain pa niya ang huling alaala ng aking mga magulang. Tapos na ang panahon ng pagpapatawad ko. Tumayo ang punong barangay at idineklara na ang kasunduan sa pagbebenta at pagdeposito ng lupa na nilagdaan ni Arnel kasama si Dante ay walang bisa dahil walang pahintulot ng totoong nagmamay-ari na si Teresa. Sa sandaling iyon, ang pinto ng barangay hall ay bumukas at pumasok si Dante, ang kilalang nagpapautang. Madilim ang mukha nito habang nakatitig kay Arnel. Walang bisa pala ang kasunduan, Arnel? Malamig na sabi ni Dante habang dahan-dahang lumalapit kay Arnel. Ibig sabihin, niloko mo ako. Kinuha mo ang pera ko bilang down payment para sa lupang hindi naman sa iyo. Itinuro ni Dante ang mukha ni Arnel na nanginginig na ngayon sa takot. May 24 na oras ka para ibalik ang pera ko. Kasamang interes, Arnel. Kung hindi, alam mo kung ano ang nangyayari sa mga taong sumisira sa kasunduan sa akin? Bumaling si Dante kay Teresa. Bahagyang tumango bilang tanda ng respeto bago lumabas ng silid kasama ang kanyang mga tauhan. Naiwang nakaupo si Arnel sa sahig, nakatitig sa kawalan, nanginginig ang buong katawan tulad ng isang hayop na nakulong sa sarili nitong bitag. Ang kanyang mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at ang kanyang oras ay mabilis na nauubos. Ang masangsang na amoy ng gaas na humalo sa malamig na simoy ng gabi ang unang gumising sa hinala ni Teresa. Hindi pa siya nakatutulog mula nang matapos ang madamdaming pagdinig sa barangay hall kanina. Alam niyang sa bawat pag-ikot ng oras, ang 24 na oras na palugit ni Dante ay unti-unting pumupunit sa natitirang katinuan ni Arnel. Nang tumingin siya sa bintana, nakita niya ang isang madilim na anino na mabilis na lumalakad patungo sa ben ng mga bangka. Bit-bit ang isang malaking plastik na galon. Sa pamamagitan ng malamig na liwanag ng buwan, nakilala niya ang hubog ng katawan ng kanyang kapatid. Yumuko si Teresa at kinuha ang kanyang telepono. Mabilis niyang tinawagan ang hotline ng lokal na istasyon ng pulisya na ibinigay sa kanya ng barangay captain kanina. Tulong, pumunta kayo sa ben ng mga bangka ngayon din. Ang kapatid ko, may masamang balak siyang gawin. Mabilis niyang sinabi sa operator bago patakbong lumabas sa gitna ng madilim at may mahinang ambon na gabi ng Bohol. Habang tumatakbo si Teresa, patungo sa ben, sa loob ng maliit na suwang ng mga bangka, nakatayo si Esteban sa tabi ng kanyang lamesang gawaan. Nag-aayos ng kanyang mga kagamitan. Biglang niyanig ng isang malakas na sipa ang pinto ng suwang. Bumukas ito at iniluwa si Arnel na basang-basa ng ulan. Nanlilisik ang mga mata sa tindi ng galit at takot. Ang amoy ng alak at gaas ay kagyat na sumakop sa buong silid. Arnel, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Esteban. Nananatiling mahinahon. Ngunit alerto ang kanyang buong katawan. Dito natatapos ang lahat, Esteban, sigaw ni Arnel. Sabay buhos ng gaas sa ibabaw ng makinis na kahoy ng lumang bangka na higit 20 taong inayos ni Esteban para kay Teresa. Dahil sa inyong dalawa ni ate, wala na akong matitirang buhay. Pagkatapos ng 24 na oras, papatayin ako ng mga tao ni Dante. Kung hindi mapapasakin ang lupang yon,
Sisirain ko ang lahat ng bagay na magpapasaya sa inyo. Itigil mo yan, Arnel. Nababaliw ka na. Sigaw ni Esteban habang sumusugod pasulong upang agawin ang galon ng gaas. Nagbuno ang dalawang lalaki sa loob ng maliit na sung. Sa kabila ng pagiging mas matanda, si Esteban ay may malakas na pangangatawan mula sa mga taon ng mabigat na trabaho. Ngunit si Arnel ay may tindi ng lakas ng isang taong wala ng takot mamatay. Sa gitna ng kanilang paglalaban, marahas na itinulak ni Arnel si Esteban patungo sa mga nakasandal na tabla ng kahoy. Habang naghahanap ng balanse si Esteban, kinuha ni Arnel ang isang tipak ng makapal na tabla sa sahig at marahas na inihampas ito sa gilid ng ulo ni Esteban. Isang malakas na hampas ang narinig at dahan-dahang napaluhod si Esteban sa sahig, hawak ang kanyang noo na mabilis na binalot ng malapot at pulang dugo. "Wala nang makakapigil sa akin!" halahak ni Arnel habang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang lighter. Sinindihan niya ito at itinapon sa ibabaw ng basang-basa ng gaas na bangka. Kadyat na bumuhos ang pulang apoy, mabilis na kinakain ang bahagi ng bangka at ang mga nakasabit na lambat sa paligid. Ang usok ay naging makapal at maitim, pumuno sa maliit na espasyo ng suong. Eksaktong sa sandaling iyon, nakarating si Teresa sa pintuan ng suong. Nang makita niya ang pulang liwanag ng apoy at si Esteban na duguan sa sahig, tila sumabog ang kanyang puso sa matinding takot. "Esteban!" sigaw ni Teresa. Binaliwala ang init ng apoy at ang makapal na usok habang mabilis na lumalapit at lumuluhod sa tabi ng lalaki. Inilagay niya ang braso ni Esteban sa kanyang bahagi upang tulungan itong tumayo. "Esteban, magpakatatag ka, nandito ako." Kumuha si Arnel ng isang palakol na nakasabit sa pader, muling lumapit sa kanila na may kasamang baliw na ngiti. "Huli na, ate. Magkasama kayong mamamatay rito sa ben na ito." Itinaas ni Arnel ang palakol. Ngunit bago pa man niya ito maibaba, ang buong paligid ng dalampasigan ay binalot ng mapupula at mabubulag na asul na liwanag. Ang nakabubulahaw na sirena ng sasakyan ng pulisya ay sumabog sa gabi. "Ibagsak mo ang palakol! Pulis ito! Huwag kang gagalaw!" Sigaw ng tatlong opisyal ng pulisya na mabilis na pumasok sa sung gamit ang kanilang mga armas na nakaturo kay Arnel. Natigilan si Arnel. Ang tindi ng takot sa batas at ang biglaang pagpasok ng mga pulis ay nagpabagsak sa palakol mula sa kanyang nanginghinig na mga kamay. Mabilis siyang itinulak ng dalawang pulis sa sahig, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod at mabilis na nilagyan ng posas dalawa. Sa labas, ang mga kapitbahay na sumunod sa mga pulis ay nagsimulang magdala ng mga timba ng tubig dagat at buhangin upang daus o patayin ang apoy. Dahil sa mabilis na tulong ng lahat, ang apoy ay tuluyang naapula, bago pa man ito tuluyang masira ang kabuuan ng bangka. Tanging bahagi lamang ng hull ang nasunog at nangitim. Naiwan si Teresa na nakaupo sa basang buhangin sa labas ng suong, habang ang mahinang ambon ay patuloy na pumapatak sa kanilang mga mukha. Inalalayan niya ang ulo ni Esteban na nakasandal sa kanyang kandungan. Sa kabila ng ulan, kinuha ni Teresa ang kanyang pinakamamahal na pulang scarf na gawa sa malambot na lana, ang scarf na binili niya sa Italia mula sa kanyang unang sweldo, at maingat niyang itinabi bilang simbolo ng kanyang tagumpay sa abroad. Dahan-dahan niyang inikot ang scarf sa sugat sa noo ni Esteban upang pigilan ang pagdaloy ng dugo. Ang ulan ay humalo sa kanyang mga luha habang nakatitig sa muka ng lalaking nagtiis ng lahat para sa kanya. "Salamat, Teresa. Ligtas ka," mahinang bulong ni Esteban, pilit na ngumingiti sa kabila ng sakit. "Ligtas na tayo, Esteban. Ligtas na ang bangka natin," umiiyak na sagot ni Teresa, habang mas lalong hinigpitan ang yakap sa kanya. Nang sandaling iyon, habang pinapanood ni Teresa si Arnel na isinasakay sa likod ng sasakyan ng pulisya, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Ang apoy na sumira sa ben ay hindi lamang sumunog sa kahoy. Sinunog din ito ang huling kadena ng hiya, utang na loob,
at takot na nagbura sa kanyang buhay sa nakalipas na 25 taon. Handa na siyang magsimula uli, hindi na bilang isang biktima ng kanyang pamilya, kundi bilang isang malayang babae na may karapatang magmahal at mahalin. Ang maindayog at pamilyar na tunog ng pukpok ng martilyo at lagari sa gitna ng bakuran ang sumalubong sa mapayapang umaga sa bahay ni Teresa. Isang linggo na ang nakalipas mula noong gabi ng sunog sa bend ng mga bangka. Bago pa man magsimula ang pagsasaayos ng bahay, naglakad si Teresa patungo sa pangpublikong piitan sa Tagbilaran upang bisitahin si Arnel sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang kapatid na nakasuot ng kulay kahel na uniporme ng bilanggo, malayong malayo sa mayabang na Arnel na sumalubong sa kanya sa unang gabi. Ate, patawarin mo ako. Yurong mo ang demanda laban sa akin. Umiiyak na pakiusap ni Arnel habang nakahawak sa rehas ng bakal. Mamamatay ako rito, ate. Isipin mo ang mga anak ko. Walang mag-aalaga sa kanila. Tiningnan siya ni Teresa na may halong habag, ngunit may matatag na ranrasan. Arnel, hindi ko iuurong ang kaso. Kailangan mang panagutan sa batas ang bawat pananakit mo kay Esteban, ang pagsunog mo sa sung, at ang 25 taon ng panuloko mo sa akin. Yan ang tanging paraan upang matuto ka. Ngunit, huwag kang mag-alala sa mga bata. Bilang tiyan nila, sisiguraduhin kong makakapasok sila sa paaralan at may pagkain sila sa lamesa araw-araw. Umiyak si Arnel. Sa unang pagkakataon ay hindi dahil sa galit o manipulasyon, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Iniwan siya ni Teresa ng may payapang puso. Nagawa niyang magpatawad sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa kanyang mga pamangkin, ngunit nanatiling matibay ang kanyang ranrasan laban sa pang-aabuso ng kapatid. Nang makauwi si Teresa sa Bohol, formal niyang nakuha ang permit mula sa pamahalaang lokal upang simulan ang kanyang bagong pangarap. Ang malaki at magandang bahay na itinayo ng kanyang mga sakripisyo sa Italia ay hindi na magiging simbolo ng kanyang kasawian. Gagamitin niya ito upang maging Bahay Kalinga, isang maliit na kanlungan at tahanan para sa mga matatandang magulang ng mga OFW na kasalukuyang natatrabaho sa abroad at walang kasama sa bahay. Ang balita tungkol sa proyektong ito ay mabilis na kumalat sa buong pamayanan. Ang mga kapitbahay na dati ay nagbubulungan sa palengke ay isa-isang pumunta sa kanyang bakuran. Teresa, pasensya ka na sa mga maling bulong-bulungan namin noon. Pakiusap ng isang kapitbahay habang may hawak na silhig at timba. Gusto naming tumulong sa paglilinis at pagpipinta ng bahay mo. Ngumiti si Teresa at tinanggap ang kanilang tulong. Sa loob ng ilang araw, ang buong barangay ay nagkaisa upang ihanda ang Bahay Kalinga. Ang mga dingding ay pinentahan ng kulay puti at asul, ang mga halaman sa hardin ay maayos na pinagtabas, at ang bawat sulok ng bahay ay muling napuno ng init at tawanan ng mga tao. Sa gitna ng bakuran, abala si Esteban sa paggawa. May puting benda pa rin sa kanyang noo mula sa pinsalang tinamo noong gabi ng sunog. Ngunit ang kanyang mukha ay maliwanag at puno ng sigla. Nagdala siya ng pinakamagagandang tabla ng kahoy na mahogani upang simula ng pagbuo ng mga unang kama at lamesa para sa mga matatandang titira sa Bahay Kalinga. Nang sumapit ang hapon, huminto ang lahat sa pagtatrabaho upang magpahinga. Umupo si Teresa at Esteban sa gilid ng beranda habang umiihip ang malamig na hangin mula sa dagat. Kumuha si Teresa ng 2 piraso ng mainit na kamote at 2 tasa ng barakong kape mula sa kusina at ibinahagi ito kay Esteban. Ang kanilang mga buhok ay kapwa may mga hibla na ng puti. Ang kanilang mga mukha ay may mga linya na ng edad. At ang kanilang mga kamay ay magaspang mula sa mahabang taon ng magkaibang pagpapakahirap. Ngunit habang magkatabi silang nakaupo, naramdaman nila ang isang malalim at hindi mapapantayang kapayapaan na matagal na nilang ipinagkait sa isa't isa. Salamat sa lahat ng ito, Esteban, mahinang sabi ni Teresa, habang nakatingin sa mga kama na ginagawa ng lalaki. Hindi ko akalaing ang bahay na naging dahilan ng sakit ng ulo ko ay magiging tahanan pala ng marami.
Karapat-dapat ka sa kapayapaang ito, Teresa. Seryosong sagot ni Esteban habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ipinanganak ka upang magbigay ng kalinga sa iba, at ngayon, oras na upang ikaw naman ang makaramdam ng proteksyon. Inilagay ni Esteban ang kanyang baso ng kape sa sahig at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Teresa. Nadama ni Teresa ang init at ang tindi ng katapatan sa bawat daliri ng lalaki. Teresa, bulong ni Esteban, ang kanyang boses ay tila banayad na alon sa dalampasigan. Handang-handa na ang bangka natin sa baybayin. Naayos ko na ang bahaging nasunog. At bukas ay maaari na nating simulan ang paglalakbay. Handa ka na bang sumama sa akin upang tuparin ang pangako natin nung 24 na taong gulang pa lamang tayo? Ang malambing na tugtog ng kampana ng kapilya sa tapat ng baybayin ng Bohol ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Humahalo sa banayad na bulong ng mga alon at sa masayang palakpakan ng mga tao. Iyon ang pinakapayak, ngunit pinakamagandang kasal na nasaksihan ng kanilang maliit na komunidad. Walang marangyang dekorasyon o mamahaling pagkain. Nakatayo si Teresa sa tabi ng altar na pinalamutian ng mga sariwang puting bulaklak na siya mismo ang pumili sa palengke. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidong kulay krema, habang si Esteban naman ay marangal na nakatayo sa tabi niya, suot ang isang malinis at payak na barong Tagalog. Sa mga bangko ng kapilya, nakaupo ang mga unang matatandang residente ng bahay Kalinga. Lahat sila ay nakangiti at may luha ng kagalakan sa mga mata. Kasama rin nila si Aling Maria na patuloy na nagpupunas ng kanyang mga luha gamit ang panyo, at ilang mga kapitbahay na naging saksi sa mahabang panahon ng kanilang pagtitiis. Teresa at Esteban, seryoso ngunit may ngiti sa mga labi ng paring nagkakasal sa kanila. Sa harap ng Diyos, ng inyong mga mahal sa buhay, at ng dagat na naging saksi sa inyong 25 taon ng paghihintay, idinadeklara ko kayo ngayon bilang mag-asawa. Matapos ang seremonya, naglakad ang bagong kasal patungo sa dalampasigan. Doon sa tabi ng Ben, nakatayo ang kanilang konthwen. Ang bahaging nasunog noong gabi ng galit ni Arnel ay maayos na naisara, niliha at pinintahan muli ni Esteban. Sa gilid ng bangka, nakasulat ang bagong pangalan nito sa pamamagitan ng magandang ukit ng kahoy. Pangako ni Ate. Ang pangakong binuo sa pagpapakahirap, ngunit tinupad sa pagmamahal at pagbawi ng sariling dignidad. Magkasamang humakbang sina Teresa at Esteban patungo sa loob ng bangka. Itinulak ni Esteban ang lunday patungo sa malinaw at payapang tubig ng Bohol bago mabilis na sumakay sa tabi ng kanyang asawa. Dahan-dahang umusad ang bangka, liad sa asul na tubig habang ang buong kalangitan ay binalot ng napakagandang kulay kahel at ginto ng dapit hapon. Hawak ni Esteban ang katig, habang si Teresa naman ay nakaupo sa tabi niya. Pinapanood ang unti-unting paglayo ng dalampasigan. Inilagay ni Esteban ang kanyang braso sa balikat ni Teresa at marahang hinalikan ang kanyang noo. Ang simoy ng hangin sa dagat ay umihip. Pinapalipad ang kanilang mga buhok na pareho ng may mga hibla ng puti. Ngunit may kasamang pinakamasayang ngiti na matagal nang nawala sa kanilang mga labi. Naramdaman ni Teresa na ang natitirang bigat ng kanyang mga sakripisyo sa Roma, ang bawat gabi ng pangungulila sa ibang bansa, at ang sakit ng pagiging biktima ng kasakiman ng kanyang pamilya ay tuluyang natunaw at hinugasan ng tubig alat. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng pagdurusa. Siya ay hindi na lamang isang OFW na inaasahan ng iba para sa pera. Siya ay si Teresa, isang malayang babae, isang asawa, at isang taong may sapat na tapang upang protektahan ang kanyang sariling bukas. Sa ilalim ng gintong liwanag ng araw na dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw ng Bohol, ang kanilang bangka ay patuloy na naglakbay patungo sa kapayapaang matagal nilang hinanap. Ang kanilang paglalakbay ay maaaring nahuli ng higit 2 dekada, ngunit sa wakas, ito ay nagsimula na ng may kalayaan at wagas na pag-ibig.